Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have Thorns. Withering the challenges ahead will bring a new and positive future. Ayan. Kaya, kahit ano man yung, let's say, difficult situation na pinagdadaanan ninyo, no? Just pagsikapan mo lang na ma-solve mo yan. Pagsikapan mo lang na malagpasan yan. Kasi, that is going to, in the end, that's going to create a beautiful situation or beautiful scenario sa buhay mo. Diba? Kasi, 'di ba? Mas matututo ka diyan, mas marami kang lessons that you will learn from that situation. You will pick up wisdom at yung mga 'yan, makakatulong 'yan sa paghubog or sa pag-shape ng inyong bright future. Kaya tingnan natin kung ano pa mga mensahe para kay Pisces. So, we have embrace friendship. Ayan. So, pwede, no? Napapasok kayo sa isang magandang pagkakaibigan. Maybe there could be new people na maaaring mamimit ninyo, and maybe you are going to build a, precious friendship, no? With that person or with those people. Kaya, good luck sa'yo. Pwede rin, ang iba sa inyo rito, mas maa-appreciate ninyo lalo sa ngayon ang inyong mga dating kaibigan, diba? Maaaring may mga sitwasyon dito na makikita mo kung sino talaga yung tunay mong kaibigan at sino yung hindi. So, what else? We have 5 of Pentacles. Ayan, maaaring isa ito dito sa challenging situation na pinagdadaanan ng iba sa inyo. Maaaring you are experiencing financial hardship, financial struggles, yung mga ganon. Pero, huwag kayong mag-alala. Kasi God knows kung anong kailangan mo. God knows kung ano kung kailan ka papadalhan ng tulong. Basta kailangan mo lang na magdasal ka, hingi ka ng tulong. Kasi God naman knows, diba? Kung kailan kanya papadalhan ng suporta. Kung kailan niya sasagutin, no, ang inyong dasal. So, pwede rin na ang iba sa inyo rito, kailangan lang din ninyo na magdasal, no? Kailangan lang ninyo na makipag-usap sa divine. Alright? Matutong magdasal, matutong humingi ng tulong, 'di ba? So, we also have Queen of Wands. Si Queen of Wands naman, this is about leadership, Ang iba siguro sa inyo dito, Pisces, maybe you are embracing a new leadership position, no? Sa trabaho. Baka mapopromote ang iba sa inyo rito. Okay? This could be a reminder para sa inyo din, no? Na maging focused ka lang. Dapat na maging focused ka. Lalo-lalo na kung ikaw ay isang leader. Lalo-lalo na kung ikaw ay isang manager na isang boss. Make sure na talagang focused ka sa inyong trabaho. Diba? Pwede rin, no? Na si Queen of Wands could signify na kung ano man ang iniisip mong gawin sa ngayon, maaaring wala ding makaka-distract sa'yo, no? At gagawin mo din ang lahat para na marating mo yon kung ano man ang ini-envision mo for yourself. Kaya, that's also a good sign. Meron din ditong offer na paparating. Pwedeng marriage proposal ito, Pisces. For some of you, baka may kaligawan na kayo at baka ito magpo-propose na sa'yo. Or pwedeng merong bagong manliligaw at baka merong gustong makipag-date sa'yo. Pwedeng yun din ang proposal na ito. 'Di ba? Baka liligawan ka or yun, magpapaalam kung pwede kang ligawan. Pwedeng ganun din ang ganap.
Po pwede rin na this is an offer of new friendship since we have embraced friendship energy. Po pwede nga iba sa inyo makakakilala ng mga bagong kaibigan, no? So, good luck. Page of Cups, meron ditong fun, meron ditong kasiyahan, merong invitation, baka maiimbitahan ka dito sa pwedeng related yan kay Knight of Cups na baka maiimbitahan ka sa isang date, maaring maiimbitahan ka sa isang okasyon, maaring maiimbitahan ka sa mga, let's say for example, celebrations ng birthday, parties, mga ganon, engagement, wedding, mga ganyan, no? And meron ako napipick up ng iba sa inyo rito, baka alam mo yun, yung parang kung single ka pa, pwedeng merong magmamatch sa iyo sa kung sino man, no? Parang meron ditong pwedeng ipapakilala ka, baka kaibigan mo to, ipapakilala ka sa maybe sa kaibigan niya, 'di ba? Or kamag-anak niya. Ayun, kakilala niya, yung gano'n, no? So, but of course, this is not going to resonate with everyone, ano? Kaya, just take as it resonates. Kaya pwedeng iba sa inyo dito, ito rin yung time na parang kikiligin talaga kayo. Kasi, alam mo yun, baka naghahanap na din talaga kayo ng love life din. So, this could be, di ba, the start of you building a new romantic relationship. So, we have Nine of Wands. Po pwede, no, na ang iba sa inyo rito, baka napapagod na. Okay? Po pwedeng you are already parang pagod na kayo sa ginagawa ninyo. Maaring related ito sa, kunyari, meron kayong trabaho, 'di ba? At maaring meron kayong goal, kunyari, gusto mong ma-promote, 'di ba? At po pwedeng ang tagal mo na, no? Nag-aral ka na, nag-masters ka na, ang dami ng ginawa mo, talagang nagpaano ka na, nagpa-impress ka na sa mga boss mo, sa employer mo, pero parang hanggang ngayon, ano, parang hindi ka pa rin napapansin. Pwedeng ganon. Kaya parang pagod ka na, parang ayaw ko na, parang gusto ko na mag-resign, parang may ganon ako napipick up dito for some of you. But, ang paalala sa inyo ni Nine of Wands, just hang in there. Hang in there. Kasi hindi ka dadalhin. Hindi ka dadalhin ng universe sa puntong ito, 'di ba? Ng buhay mo kung hindi ito para sa iyo. 'Di ba? Kasi you've done a lot of things, of sacrifices, of efforts. Pero nandiyan ka pa rin naman, 'di ba? Kaya ipagpatuloy mo na. Wag kang gi-give up, wag mong isusuko kasi sayang ng lahat, 'di ba? Sayang ng lahat ng effort, ng energy, ng time, pera na ginastos mo na dito. Malapit ka na sa iyong tagumpay, 'di ba? Isipin mo, we have 9 of Wands at ang tagumpay mo nito, one step away ka na lang and you will be able to reach for the stars, ika nga. 'Di ba? Mararating mo na yung success mo. Kaya wag kang susuko na sa ngayon, 'di ba? So, tatagan mo lang ang inyong loob, continue to persevere. Kung napapagod ka, pahinga, 'di ba? And then get back to it. Get back to focus. Three of Swords. Ayan. So, siguro, ito na, nalulungkot ka na. 'Di ba? Nalulungkot ka na, maybe nafo-frustrate ka na sa sarili mo or nafo-frustrate ka na sa sistema, 'di ba? Parang po pwede kasi na yung lungkot na to, po pwedeng dito, 'di ba? Kasi nga baka frustrated ka na. Po pwede rin na dati pinagdaanan mo na to, 'di ba? Kasi tapos na to eh. Maaring pinagdaanan mo na to. And this could be related to love life naman, 'di ba? Maaring related dito sa love life. Maaring dati alam mo 'yon, nagkaroon ka ng heartbreak, 'di ba? At maaring sa ngayon, ano, kaya siguro ang iba karamihan sa inyo siguro single pa sa ngayon, pero medyo
parang hindi ka pa siguro ready 100% na ready for a new relationship. Yun ang napipick up ko dito for some of you. Kasi baka ngayon, lalo na ngayon na merong nanliligaw sa'yo, merong mga nagpaparamdam na may interest sa'yo romantically, parang bumabalik sa isip mo yung mga nangyari sa'yo in the past. Kung papaano ka man nasaktan ng person mo dati, kung papaano man kayo nagkahiwalay, papaano ka man nagkaroon ng heartbreak, parang bumabalik sa isip mo or sa damdamin mo yung sakit, no? Kaya parang ka ngayon, parang hindi ka pa masyadong baka marirealize mo yan sa ngayon na meron na namang nanliligaw sa'yo, meron nagkaka-interest sa'yo, parang nare-remind ka, parang may takot na siguro ang iba sa inyo na what if, 'di ba? Yung nangyari sa yung heartbreak sa dati mong relationship, baka mangyari na naman uli. Yung ganun, parang meron kang alinlangan, no, sa pag-entertain ng bagong mandiligaw, parang ganun. So, good luck sa'yo, Pisces. Thank you for watching. Love and light. Namaste.